Ito bang mensahe ni dating Speaker Martin Romualdez, pinsan ni Pangulong Marcos, ay pagbabanta, pananakot, or pagsasabi ng katotohanan? Kasi meron siyang binanggit dyan, marami daw siyang alam. At hindi daw Kongreso ang mayroong kinalaman. Aba, matindi, pakinggan po ninyo ito. Ito sa isyu ng patuloy na investigasyon at paghahanap ng katotohanan sa flood control scam. Chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. My silence has been abused and weaponized to build a narrative that is false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. Yan ang palabang Ayan, pahayag hindi na ng daw siya. House Speaker Martin Ano Romualdez. sabi niya? Hindi na daw siya mananahimik. Magsasalita na siya. Matindi. Tingnan natin, pakinggan natin itong balitang ito. Kaugnay ng pagkakadawit niya sa flood control scandal. Ang isyong yan kasi ang idinahilan ng ombudsman kaya hindi natuloy ang pagpuntang Singapore ni Romualdez para sana magpagamot. Pero ang tanong, bakit hinarang ng ombudsman si Romualdez gayong Immigration Lookout Bulletin Order pa lang ang meron at wala pang kasong isinasampa laban sa kongresista? Approved din daw ni House Speaker Boji D ang travel clearance ni Romualdez na tatagal hanggang May 4 para sa kanyang angioplasty surgery sa Singapore. Sagot niya ni Ombudsman Boying Remulla, we did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sana naman, dito lang siya magpa-check up. giit pa ng kampo ni Romualdez, hindi ibig sabihin na may Immigration Lookout Bulletin Order ay bawal nang lumabas ng bansa. Kinahaponan, inanunsyo ng Ombudsman na humiling na ito sa Sandigan Bayan na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Romualdez. Nakitaan daw nila ng probable cause si Romualdez sa mga reklamong plunder, bribery at money laundering, dahilan para pagbawalan siyang lumabas ng Pilipinas. Base raw yan sa mga ebidensyang hawak nila sa kanilang preliminary investigation, bagay na pinalagan ng kongresista. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Pero kung mapagbibigyan ang hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order, tuluyan ng ipagbabawal na makalabas ng bansa si Romualdez habang gumugulong ang investigasyon. Si Romualdez Matindi, ano? Mayroong pagdududa na mayroong money laundering. Wow. At plunder. Direct bribery. Wow. Ang bibigat pala nung dinidevelop na kaso ng ombudsman. Well, kung meron pong sapat na ebidensya, yan ay kailangang maipile ang mga kaso. Okay? Mabigat po yan. Non-bailable offense yan. Kung sakasakali, first time na mangyayari ito, na dating speaker ay makukulong, kamag-anak pa ng Pangulo. Ito yung maituturing ng inyong lingkod na totoong political will ng Marcos administration. Pag nangyari ito yung pagpapatunay sa naunang sinabi ng Pangulong Marcos. Kahit sino, kahit pa kapartido, basta may ebidensya, mananagot sa graft and corruption. So hindi lang kapartido ito, kadugo, kamag-anak, first cousin. Si dating First Lady Imelda Marcos at yung father ni Congressman Romualdez ay magkapatid. Kaya si Romualdez at Batang Marcos, first cousin po yan. Yan po yan. So hindi natin masisi itong ombudsman. Trabaho nila yan eh. Kasi sa bandang huli, masisisi sila kapag walang nangyari. Ito naman ang nakapagtataka. Yung mga anti-Marcos, panay ang sigaw at banat, dapat daw ay makasuhan si Romualdez, dapat daw ay makasuhan ang lahat na may kinaukulan. Ngayon, nakakasuhan na, ipinahold na nga si Romualdez para hindi lumabas ng bansa. Ang sasabihin pa rin ng mga anti-Marcos, drama lang, gimmick lang. Di ba? Wala na talagang pakinabang sa mga taong ito.
Parang ang dating nito mga anti-Marcos, sila ang masunod. Sino naman kayo para sundin? Merong rule of law. Isipin mo, pinayagan ng speaker, lumabas yung isang congressman na membro nila. Pero ang ombudsman, merong kapangyarihan, hinol. Tapos ngayon, humingi pa, nagpetisyon pa sa Sandigang Bayan. Kagad-agad, di maglabas daw ng whole departure order. Ibig sabihin, hawak na ng ombudsman ang mabibigat na ebidensya laban kay Romualdez. Ulitin ko plunder, direct bribery, at saka po pagdududang money laundering. Wow! Pagtatago, paglalabas ng volume ng pera. So, ibig sabihin, ang AMLA, Anti-Money Laundering Law o Council, ang siyang malalim na kaugnayan ng ombudsman sa lahat ng mga pwedeng sangkot sa graft and corruption. Kasi yung money laundering, AMLA ang may control dyan. Pero ombudsman po ang merong authority na gawing ebidensya yan at i-file ang kaso laban dyan. Actually, hindi lang po si Romualdez. Si Saldico, na marami ng kaso yan. Si dating Senate President Escudero, susunod yan, kasama yan. Yung ibang mga senador, si Villanueva, si Estrada, hindi paligtas yung mga yan. Ito lang ang controversial si Martin kasi nagplano palang magpagamot. Isipin mo, sabi ni Ombudsman Remulla, dito ka nalang magpagamot. Wow! Ayan, kaya umaangal yung kampo ni Romualdez. Siya daw ay akusado pa lang, wala pang kaso, bakit pinipigilan na? So, matindi na ito. Dito natin malalaman ang pagiging independent constitutional body ng ombudsman sa isyong ito. Kadugo ng mga Marcos, kamag-anak ng Marcos, itong kanilang kakasuhan at hindi biro ito. Non-bailable offense. Walang pansamantalang paglaya ang plunder. At itong hindi pipigilan ng ombudsman kung hilaw ang kanilang ebidensya. Hindi pipigilan ng ombudsman si Romualdez kung wala silang nakikitang basihan at pagdududa. Wow! Hindi ito siguro maituturing natin personalan. Ito ay pagpapatupad ng batas at kapangyarihan ng independent body. Ako, sinusuportahan ko dito ang ombudsman sa kahit sino habulin nyo at papanagutin nyo. Huwag kayong mag-atubili. Ang taong bayan ng biktima, taong bayan ng complainant, may mga batas kaya dapat lagi nating alalahanin. No man is above the law. Okay? Kahit sino, hindi ho pwedeng lumabag at mangibabaw sa batas. Dapat silang may pananagutan. Okay? Yan po yan. So, abangan natin. Hahaba pa ito at ang katotohanan ng ating kailangan. Yung pong mga bumabatikos diyan sa galaw na yan ng ombudsman, saradong isip nyo. Huwag kayong makialam. Lalo lang kayong nagpapagulo.